Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga signs or senyales na ikaw ay isang side chick. Oh, alam mo ba ang ibig sabihin ng side chick? Hindi ikaw yung primary chick or hindi ikaw yung number one. O, di ba? So, ikaw ay maaring isa sa maraming karelasyon ng lalaki na yan. Hindi mo alam. Baka yung karelasyon mo pala ay isang literal na babaero at isa ka sa mga side chicks niya. So kung interesado kang malaman, alamin, panoorin ang video na ito. So, konting note muna tayo. Di ba, ikaw bilang babae, maaring hindi mo alam na ikaw ay side chick. Buong akala mo ay ikaw yung nag-iisa sa lalaki na yan. Hindi ko naman nilalahat yung mga kalalakihan, pero meron at meron pa rin yung mga talagang hindi nakukontento sa isa. So, ito yung mga signs na yung lalaki mo or yung karelasyon mo, ikaw pala ay isang side chick. Ito yung number one na sign. Hindi ka ang main event. Tuwing may mga okasyon, mga special na occasions ng boyfriend mo o yung karelasyon mo, madalas ay hindi ka kasama sa araw na yon. Or maaring sasabihin niya sa iyo na bukas na lang tayo magkasama or magkikita, or mas maaring aagahan niya, or kung bukas yung special event na yon, ngayon na kayo magkikita. So talagang hindi maaring doon sa araw ng okasyon na yon ay doon kanya aayain. Hindi mangyayari yon. Alam mo kung bakit? Dahil yung number one or yung talagang yung original, yun ang kasama niya sa araw na yon. Madalas yung mga okasyon na ito yung birthday niya, o kaya kapag Valentine's Day, o kaya kapag Christmas Day. Basta yung mga okasyon na talagang dapat kayo ay magkasama, ay hindi ka pwedeng kasama niya. Number one. Number two, ito yung hindi mo siya mahagilap tuwing prime time. Ibig sabihin, bawal tumawag tuwing mga oras na prime time. Ano ba yung prime time na oras? Yan yung sinasabi ko na yung mga oras na alam mong gising lahat ang mga tao, na lahat ay active ang mga tao. Bawal na bawal kang tumawag sa kanya. Tatawag ka lang kapag off-peak or sinasagot na niya ang mga tawag mo tuwing off-peak or yung graveyard na oras. Ibig sabihin, sa mga times na yan, ay maaring tulog na lahat ng mga tao or inactive na lahat ng mga tao. So kapag ganyan ang napapansin mo na yung mga tawagan nyo, yung pag-uusap nyo sa telepono, ay pang off-peak laang, sign yan na meron siyang number one at ikaw ay isang side chick. O, diba? So yan ang number two. Number three, ito, yung wala kayong PDA or ayaw niya na magkaroon kayo ng PDA. Ano ba yung PDA? Yan yung public display of affection. Ito yung naka-holding hands kayo, ito yung magkadikit kayo, ito yung naka-akbay siya sa'yo, pero ayaw na ayaw niya ang mangyari ang mga bagay na yan. Whoops, bawal sa kanya ang PDA. O, di ba? Allergic siya sa mga bagay na yan kapag kayo ay nasa public place. So magtataka ka kung bakit ayaw or hindi pwedeng gawin. O di ba? Kasi takot na takot yan na maaring may mga makakita sa inyo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakadali nang mag-capture ng mga moment or mga ganyang pagkakataon sa isang click ng phone, wala na, bistado na siya. So ayaw na ayaw niya nang magkakaroon ng PDA kasi side chick ka lang. Ayaw niya na malaman ng kanyang primary chick or number one. So ayan po, ang number three. Number four, hindi ka kasama or invisible ka sa kanyang mga socials. Ito yung mga social media niya, o di ba? So magtataka ka na. Lahat ng social media platforms kung saan meron siyang account ay hindi ka kasama. Hindi ka niya nilalagay
Wala siyang pinopost na magkasama kayo, wala siyang binabanggit tungkol sa'yo. Napakalaking sign yan na ayaw niya na may makakita sa iyo sa kanyang sockmed dahil takot na takot siyang malaman nung kanyang number 1 na mayroon pala siyang ibang chick on the side. So ayan po, kung invisible ka sa kanyang sockmed, ikaw ay isang side chick. Mataas ang chances, o diba? So ayan ang number 4. Number 5, ikaw ay hindi kilala sa side niya. So, ito yung mga pagkakataon na talagang hindi ka ipinapakilala sa lahat ng mga taong malapit sa kanya. Lahat yan, lahat. Mga kaibigan niya, mga kapatid niya, mga magulang niya, mga kamag-anak niya, wala. Hindi pwede. No pwede na ipapakilala ka sa kanila. So, kapag ganyan, talagang magdududa ka. So, meaning to say ay talagang itinatago ka sa kanyang mga kakilala. Isa ka sa mga side chicks, maaring mga side chicks niya. So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung hindi kayo pwedeng magkasama ng matagal. O, di ba? So, of course, bilang karelasyon, dapat ine-expect mo na sana pwede kayong mag-out of town, di ba? O kaya yung aalis kayo or gagala kayo na pwedeng aabutin kayo ng matagal. Maaring isang araw o kahit man lang isang gabi, o di ba? Pero hindi pwedeng mangyari. Ayaw na ayaw niya, o di ba? Alam mo, kasi yung oras niya ay limitado para sa iyo. Kasi yung talagang oras niya ay nakalaan doon sa number 1. 1. O, di ba? Hindi talaga maaring mangyayari yung inaasam mo na matagal kasama ang karelasyon mo na yan. Kung makikita man kayo, saglit lang. Talagang lahat ay panandalian. Short time, di ba? So, yan po ang number 6. Number 7. Ito, yung lahat ay nasa terms niya. Ano ba ang ibig sabihin niyan? So, lahat, siya ang nagde-decide. Siya ang may say. So, lahat ng mga gagawin nyo, siya lahat ang nagsasabi kung ano ang mga gagawin nyo. Siya lahat. Kung baga, ikaw ay oo ka lang ng oo. Kasi nga, di ba, meron na siyang iba. So, dapat siya ang gumagawa ng mga schedules, ng mga dapat nyong gawin, kung saan kayo pupunta, kung anong araw kayo magkikita, kung saan kayo lalabas, kakain, basta lahat ay nasa terms niya. So, kung ikaw ay magre-request na magkita kayo, siguradong hindi siya available. Kung ano lang, yung mga sinabi niya, yun lang ang mga masusunod. So, yan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga signs na ikaw ay isang side chick. Sana kapag nakita mo ang mga palatandaan na yan, naku, huwag ka nang magdalawang isip at kumalas ka na sa ganyang uri ng relasyon. O, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.